So, hello guys. Ngayon, ang gagawin kong video is tungkol naman sa solar battery pack. Katulad nito. Itong setup ko na to is 12 volt system yan. Yung battery pack ko. Marami kasi nagtatanong kung paano daw gumawa ng battery pack. So, ngayon, magbabahagi ako ng konti kong kaalaman tungkol sa paggawa ng battery pack. So, hindi na natin patatagalin to guys. Pasensya na din kayo dito sa picture ko. Pang demo ko lang naman ito Kasi itong setup ko nandoon kasi sa sofa. So, kung doon ako gagawa ng video, medyo maingay. Nandoon kasi yung TV namin. So, pinicturean ko na lang siya para ipakita sa inyo. So, syempre guys, kapag gagamit ka ng battery pack, syempre dapat alamin mo muna kung 12 volts o 24 volts ang bubuuin mo na battery. Kailangan mo magplano kung anong system ba ang gusto mong gawin. Kung off-grid, syempre kailangan mo ng battery kasi ang off-grid hindi siya nagre-rely sa mga power company katulad ng Meralco, ganyan. So, pag na-plano mo na siya kung anong system ba ang bagay sa'yo, kung off-grid ka ba or grid tie, syempre yung susunod, tingnan mo kung ano ba ang 12 volts o 24 volts yung gusto mong gawin. So, ngayon, kasi masyado mahabang paliwanagan ito, para mas mapadali lang natin, pumili ka kung 12 volts o 24 volts ang system na gagawin mo. Ngayon, kapag nakapagplano ka na, susunod mo na alamin capacity. Yan. Kung ilang ampere hour ba yung kailangan mo. Kung halimbawa, katulad ng sa akin, 120 AH ampere hour ang battery ko. Itong setup ko na yan. So, kailangan mo malaman kung ilang parallel saka kung ilang series ba yan. Pero bago tayo dumating doon, tuturo ko muna sa inyo yung mga materials na kailangan ninyo. Siyempre, yung sa pagbuo nito, itong 32650. Yan, 3.2 volts ang nominal voltage niyan. Ang max niyan ay 3.65. Tapos, alamin mo kung anong brand yung gusto mo. Brand ng battery. Kasi meron nakikita ngayon sa Shopee, yung mga legit talaga katulad ng Power Central, Tipsan, yan. Yung iba merong mga mumurahin, ay nako, huwag na kayong pumatol sa mga mura kasi talagang sasakit ang ulo nyo. Itong brand ng Power Central is nasa 148 pesos ata to hanggang 165. Depende kung na-test ba nila. Tapos kung kung gusto nyo kung walang screw basta nandoon yun. Tapos yun, pag nakabili na kayo ng 32650, yung yung capacity nakadepende din kung ilang piraso din yung bibili nyo. So ngayon, ito muna tayo, mamaya na natin pag-usapan kung ilang piraso, kasi tuturo ko sa inyo kung ilang piraso ang kailangan sa bawat capacity. So susunod, battery holder, tabbing wire, screws, wires, kailangan mo din ng wires kasi para sa BMS kailangan mo yan. Active balancer, tapos soldering iron, importante yan, soldering iron. Tapos kailangan mo rin ng soldering paste para dumikit yung isosolda mo. Tapos kapag meron ka na nitong mga yan yung mga materials na kailangan mo. Top balance, guys, dalawang klase yung pagta-top balance na pwede kayong hindi na kayo gumamit ng buck converter, power supply. Pwede mo kasing ipaparallel mo lang yung mga ibig sabihin ng parallel ganito. Wait, sulat natin. Parallel, lahat ng positive, yan, positive sign ay pagsasama-samahin nyo.
So, yan yung pagtatap balance. Ganito. Saan ba yan? Ito. Yan guys. Lahat yan naka positive yan, magkakasama. Sa likod nila, wait lang, saan ba yan? Yan, sa likod naman nila is yan, negative sign, magkakasama. So, yan. Nakita nyo, yung reading ng multi-tester ko is 3.35 volts. Yan. So, yan. Ito yung power supply, 12 volts. Tapos ito yung back converter. Ito yung nag-a-adjust kung ilang voltahe ba yung max na ibibigay ko dito. So, ito, naka-adjust to sa 3.65 volts. So, ito dapat kailangan itong power supply kasi hindi mo to pwedeng isaksak direkta sa kuryente kasi itong ang tawag dito kasi back converter. So, 12 volts hanggang 45 volts ata ito ang pagkakaalala ko. So, ito naman power supply 12 volts yan. So, yan, kino-convert niya ng 3 from 220 magiging 12 volts. Tapos from 12 volts magiging 3.65. Yan, yun. Kaya mas maganda mag-top balance ka na mayroong back converter kasi mas mapapabilis nyo yung pagcha-charge nyo ng itong 32650 battery nyo. Yan. So, yan yung isang paraan na pwede kayong top balance. Medyo siyempre gagastos nga lang kayo ng power supply sa back converter tas mga wires. Yan. Pero kung ayaw nyo gumastos ng power supply sa back converter, pwede nyo na lang i-connect ng ganito lang. Connect nyo lang ng ganyan. Tanggalin nyo na lang yung back converter sa power supply. Okay na yun. Yun nga lang, mas matagal. Mas matagal siya syempre. So, ayun. Tapos, kapag yan, kailangan nyo yung digital multimeter. Ito. Kailangan nyo yan. Kasi, syempre, baka mahirap na. Baka magkamali kayo sa mga pag-wirings kasi tawag dito positive may negative. Hindi yan siya alternative current. So direct current yan. Kailangan nyo matrace kung nasan yung positive sign saka negative. Para sure ball kayo, gamit kayo na itong multimeter kasi kapag baliktad yung kabit nyo, lalabas naman dyan is negative sign or error. Ganun ang reading yan. So, ayan. Pag tapos na kayong pag meron na kayong nitong mga ito, dito na tayo. So, ang naman kasi, ang pagbuo naman kasi ng 12 volt system. Ayan, 12 volts. Kasi diba nga, ang isang piraso ng 32650 na battery, ang isang piraso niyan is 3.2 volts. So, para makabuo ka ng 12 volts, kailangan mo nito ng 4 na piraso times 4. Yan. Equals 3, 6, 9, 12, di 12.8. 12.8 volts. Yan. Yan. Yung 12.8 volts is yan yung normal voltage nya. Wait lang, ipapakita ko sa inyo. Ito kasi meron kasing chart dito para maintindihan nyo. So yan isang cell 3.65. Nandito sa kabila sa left side, ito yung percentage kung gaano kumbaga sa battery natin dito sa bar. Nandito yung kung ilang percent na lang. Halimbawa 20% na lang yung battery mo, yung charge nya 3.2 or 3.20. So pag naman kapag naka 12 volts na siya, ayan kasi ito per cell lang yan So pag 12 volts na siya, ito 12.8. Ayan. So pag 30%, ayan 3.22, 12.9. Ayan. Ganon din kapag 24 volts, ganyan din yung ayan, nakakompute na siya hanggang 48. Yan yun. So kapag siyempre 0, ayan. Kaya nandito yan kasi 'di ba meron tayong tinatawag na depth of discharge, yung DOD ng isang battery.
Hindi nyo pwedeng sagarin yan kasi pag sinagad nyo lagi battery nyo, masisira yan kapag nilagay nyo sa 2.5. Kaya ang nominal voltage is 3.2 volts. Ibig sabihin 20% na lang yun. Ganun yun. Kasi bawat discharge nyo nababawasan ng DOD yung battery nyo. Meron kasi mga DOD lang ang battery, so pwede silang masira kapag lagi silang sagad yung inuubos yung laman. So balik tayo dito para mas mabilis. Yan. So kailangan mo ng 4 na piraso para makabuo ka ng 12 volts. Ngayon naman sa capacity naman tayo. Capacity. Sa capacity, halimbawa sa akin 120 ampere hour. So yung 120 para makuha mo yan, itong 3.2 volts na to, yung sa akin, para hindi tayo mahirapan pare-parehas. Ang bawat isang cell is 5 AH, 5 ampere hour. So ngayon, para mabuo mo yan, i-divide mo dito yung 120. So ilan ang lalabas? Di pag 10 na ito, di 50. Pag 20 piraso, 100. O di plus 4 pa, di 24. So 24P. Ibig sabihin ng P parallel. Yan, 24P. Para makabuo ka naman din, yan, ilagyan natin to na S. Series yan. So para makabuo ka nito ng 120 AH, ito, kailangan mo ng 4 na 24. Di ilan yun? Times 4S, lagyan natin conditional dito. Di ilan to? 96 cells. Yan. 96 cells. Yan ang total ng battery pack ko. 96 cells yan. Ito, 96 yan. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero yun. Nasa likod niyan yung iba. Ito kasi nasa ibabaw lang tayo dito. Yan. Mabilis. Kasi medyo mahaba-habang to. So, yan. Kailangan mo ng 96 cells kung kailangan mo ng 120 AH. Pero kung 100 lang bubuin mo, 100 AH lang. Siyempre, 20 P yan. Siyempre. Kasi 5 nga ang isa di ba? So 5 times 10, 50. 5 times 20, 100. 100. So times pa yan? Times 4 series yan. 4 series yan Yan Isa, dalawa, tatlo, apat. Diba? So bali 80 peraso. 80 cells ang need mo. Diba? Yun, ganoon lang yun. So, sa pagbuo naman nito, madali lang naman yan guys Ipaparallel mo muna. Tapos, lagyan mo ng battery holder. Tapos, likod, tabbing wire. Tapos, battery holder ulit. Tapos, tabbing wire yan ulit, syempre. Tapos, battery, yan. Connect nyo lang yan, madali lang yan. So, sa pagpili naman ng BMS, ito. Yan. Ito yung ginamit ko, 100 ampere na Dali BMS. Yan. Sa active balancer naman, pare-parehas naman Ito lang. So, yan lang. So, ngayon, kung gusto nyo makita kung paano ko ito binuo, meron akong ibang mga video dito sa YouTube ko. Doon nyo makikita yon. So, guys, sana, nakatulong tong video na to para sa inyo. Kung hindi nyo meron kayong mga hindi naintindihan, pwede kayo mag-comment. Yun. So sa ngayon, ito lang muna guys. Puputulin muna natin kasi medyo mahaba na, 14 minutes na, magpi 15 minutes na. Baka tama rin na manood yung iba. So yun. Thank you guys. Salamat.